example ni Kristo, hindi niya kayang ibigay. Kaya kapatid, mahalaga ang Biblia. Inuunti-unti na ngayon tanggalin yung Biblia sa pamagitan ng AI, Artificial Intelligence. Pinapalitan. Nagbibigay siya. Sabihin mo, ano siya sabi sa Mark 16:16, bibigay niya. Pero yung paliwanag, general, masyadong mababaw. Kaya delikado, baka mapasunod tayo doon, maliligaw tayo mga kapatid. So sabi dito, how to gain knowledge, number 1, yung tinatawag na intentional study of the scriptures. Yung intentional, o intentional, Tagalog. Ano po? Sinadya. May intention, may effort, mayroong dahilan, no? Mayroon kang marugdog na pagtsatsaga na mag-aral. Kagaya ng pag-aaral natin, di ba? Para ma-achieve mo yung, sabi ng nanay natin, mag-aaral ka anak. Sabi ni Kuya Kim, mag-aral lang mabuti upang ang buhay ay bumuti. So, nung ilang turo natin noon, hindi tinuro yung Bible noon. Kailangan mag-aral ka. Para maging ganito ka, maging ano ka, maayos ang buhay mo. Hindi naman totoo. Ba't ako, di ako maayos ang buhay? Hindi totoo yun. Yung mag-aral ka, tapos maayos ang buhay mo. Hindi. Hindi siya nangyayari mga kapatid. Yung pinag-aralan natin, para lang yung makain ka ng 3 beses ang araw. Kung makapag-milk ka, may extra ka. Pero, generally, yung ating pag-aaral noon ng 6 plus, di ba grade 6, grade 1 to grade 6, 6 na taon yun, di ba? 6 plus 4 sa high school. Di ba? 10 na. I-college pa. Dapat 5 lang. May nagsusuma siya. Suma at saka magna eh. Suma 10 taon, saka magna 9 years sa college. Kaya 20 na. 20 taon ka nag-aaral. Tapos para ka lang makakain ng 3 beses ang araw, di ka naman nakabili ng kayamanan. Ginawa ko yun, wala akong nangyari. Tingnan mo. Hanggang ngayon, walang bahay. Hindi natin kailangan yun. Hanggang ngayon, walang lupa sa paso. Bili ako ng bili ng lupa sa paso, namamatay naman yung halaman. So sayang, pinagkukulan natin. Pero okay, di naman yung masama. Pero mas mahalaga yung salita ng Diyos para sa ating mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos, sino ba yung tao ng Diyos? Tayo yun, mga tao ng Diyos, sa ibang salin mga anak ng Diyos, ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Saan galing yung mga kapatid para maging sakdal? Saan manggagaling para tayo maging banal? Saan manggagaling upang tayo magiging lubos na natututo para sa gawang mabuti? Saan galing yun? Dito yun galing. Sa salita ng Diyos na kinasihan ng Diyos. Sa kasulatan, sa scripture, sa Bible na inspired by God. Ito lang ang libro na inspired ng Diyos. Kumuha nga ng libro dyan. Hindi yan inspired ng Diyos. Pero ang Biblia, mula noon hanggang ngayon, hindi mo pwedeng tanggalin. Sinubukan ito ng alisin yung Biblia sa mundo. Sinubukan itong sunugin lahat, pero hindi kayang gawin kasi ito ay makapangyarihan. Ito ay salita ng Diyos. Ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Saan tayo makakuha ng knowledge sa pagtuturo? Sa mga buhay-buhay. Sa magitan ng salita ng Diyos. Saan tayo makakuha ng pagsaway para sa pagtuwid sa ating mga buhay? Sa Biblia. Saan natin makikita kung paano tayo mabuhay ayon sa katuwiran? Sa Biblia pa rin. Dito natin makukuha ang totoong kaalaman patungkol sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi kung saan-saan mga libro. Lalong hindi doon sa mga marites. No? Hindi tayo makakuha doon. Intentional learning. Dapat merong pagtsatsaga. May effort na mag-aral. Ito, bahagi na ito ng ating learning process. Yung pakikinig ng sermon, isa lang yan sa mga bahagi.
Pangalawa is yung Bible study. No, kanina Bible study, medyo marami tayo. Puri ng Diyos. Sana sunod na linggo, kung gaano tayo karami, ganun din tayo karami sa Bible study. Mahalaga yun. Bahagi yun ng pananambahan ng Bible study. Yung 9 to 10, bahagi yan. Hindi yan separate. It's part of the whole worship. Sunday worship. Yung Bible study. Huwag natin sabihin, Bible study pa naman, mamaya na ako pupunta ron. Hindi po. Ang Bible study ginawa sa ibang congregation, ang Bible study na una. Hindi na huli. Una siya. Pagdating mo, Bible study na agad. Saka na yung praise and worship, saka Lord's Supper. Dito sa atin, nasa pagitan. Bakit? Kasi alas 7, tapos 7 to 9, tapos 9, 10 to 12. 9 to 10, pinagsama sana yung first and second service na mag-Bible study. Magkasama dapat tayo noon, dapat marami. Kaso wala pang kalahati itong bahagi na to, dito naman empty. Sana po mga kapatid, huwag natin baliwalain yung kaalaman na tinuturo ng Diyos dahil mahalaga yan sa ating pamumuhay upang hindi tayo mapahamak. No? Intentional learning, mag-effort talaga tayo mga kapatid. Study the scripture kasi diyan ang nanggaling yung kaalaman patungkol sa ating buhay. Number 2, sa Acts chapter 2, 42, nalalaman, tumibay yung mga anak ng Diyos. Paano nila ginawa, paano siya tumibay? Sabi rito sa 42, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, at sa pagsama-sama, at sa pagputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Paano sila tumibay? Tumibay sila sa mga turo ng mga apostol. Tumitibay ba yung tao na hindi nakikisama sa mga pag-aaral? Hindi po siya titibay. Sabi ng ibang mga aral, ang baga, pag inihiwalay mo sa tumpok ng baga, anong magiging siya? Magiging ulit-ulit siya. Hindi na siya baga. Lalamig siya. At nang lalamig siya, mamamatay siya. At pag mamamatay siya, sisipain na lang siya. Itatapon na lang siya. Kaya mga kapatid, mahalaga na makisama tayo sa mga turo. Ang mga turo ng apostol, ito'y galing kay Kristo. Sa pagsama-sama, itong pagsamba, mga gawain, pagputol-putol ng tinapay, yung ginagawa natin, at prayers. How often they are doing this? Gaano nila ito ginagawa? Gaano nila kadalas ginagawa? Sabi ito sa 46, at araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Kailan daw? Tuwing Sunday lang ba? Araw-araw dito eh. O paano gawin natin? Di bukas, simba ulit tayo. Bukas, balik ulit tayo dito Hindi po. Araw-araw, sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Nagkakaisa. Sama-sama, congregational worship. At sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, sa ating mga bahay, nandun pa rin yung pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos. Baka pagdating sa bahay, nakalimutan na natin yung sermon. O baka pagdating sa pintuan, wala na, nalimutan na natin. So dapat mga kapatid, magpatuloy tayo sa pag-aaral dahil mahalaga yan. Number 2, we gain knowledge by watching the examples of the other matured Christian. Yung mga matured na Kristiyano. Yung knowledge na tinutukoy natin, ito yung perfect, precise, and correct knowledge yung tama, hindi yung mali. Sa mga matured Christian, ano yung mga matured Christian? May mga kapatid tayo na matured na sa pananampalataya, yung example ng kanilang buhay, halimbawa, yung bagong mag-asawa. Sample natin, bagong mag-asawa at yung mag-asawa pa lang. Paano natin ma-exercise yung pagiging mag-asawa kung tayo lang? Kaya nga, kumukuha tayo ng ninong at ninang. Dito sa kapilya natin, nagpapalitan na yung ninong at ninang. Ninong ko si Kenzo, ninong ni Ronald si BN. Magkumpare kami ni Ronald. Kasunod, magkumpare na naman kami sa kapatid ni Ronald. Ganun ang kasi pamilya eh. Sabi lang, ba't ganun sa inyo? Palitan ng ninong. Hindi, pamilya kami. Kasi we are family of God.
nagmamahalan sa isa't isa. Hindi tayo magkaiba. No? Kaya sa sunod, iba naman yung kuhanin ng ninong. Joke lang. So, okay lang yun. Kasi magtingilan tayo sa isa't isa. Lalo na sa mga bagong mag-asawa. Kukuha tayo mga bagong mag-asawa sa mga may experience na sa pag-asawa. Yung mga, halimbawa, sila brother at sister Dolor, no? Kukuha tayo sa mga mag-asawang yun, nakukuha natin doon kung paano tayo mabuhay ng mga bagong mag-asawa. Kasi yung tinuturo dati, no? Yung last kailan ba yun? Huwebes, ni Brother Mel, sana nakarating kayo dito, yung paano gagawin sa mga bagong mag-asawa. Mahalaga po, watching examples of matured Christians kung paano sila nabuhay. Number 3, we gain knowledge by experienced leaders at yung mga kapatid. Yung mga experience ng mga namumuna sa atin. Kaya pakinggan natin mga kapatid, yung mga nagtuturo sa atin. Pakinggan natin, bigyan natin ng halaga at i-search din natin. No, kaya nga mahalaga yung may dala tayong Bible. Dapat meron tayong binabasa. Dapat nagaganon. Alam niyo ba yung sa Berea, yung Berean Church? Pag nagsalita si Pablo, binabasa nila, o tama. Ganun sila, para hindi sila maligaw. Malay mo, baka si Pablo, bula ang propeta. Pero tinuturo ni Pablo, tama. Kaya sila, nung natapos yung turo ni Pablo, lahat sila nanampalataya. Kasi totoo, hindi kasinungalingan. Kasi nakarinig, lalo ngayon, marami ng mga bulaang tagapagturo. Kung wala tayong alam, maaaring wala tayong alam. Pero lang makasimple, no? Kung wala kang alam, ay walang alam. Alam ka naman may alam ka, hindi ka nagiging maalam. Yun lang yun. Kaya kailangan nating malaman ano yung nais ng Diyos sa pamamagitan ng intentional learning. Kasama din yung Bible study, Bible reading, devotion, at yung pakinig ng sermon, pakinig sa mga tuturo sa atin. Mahalaga yun. Doon natin nakukuha. Hindi kay Marites. Hindi doon sa mga chismoso sa labas na makukuha natin yung knowledge. Maling knowledge makukuha natin doon. We must be a learner. Ano po yung requirement to be a disciple or a learner? Ano yung basic requirement, mga kapatid? Ano yung basic requirement to be a learner? Number 1, humility. No, humility. Kailangan ng humble heart. Humility ang kailangan para magiging disciple ka. Number 2, humility. Para mas lalo kang matuto. Number 3, humility pa rin. Para makuha mo lahat ang tinuturo. Kung wala kang humility, ang ibig sabihin nun, ayaw mong maturuan. Ayaw mong makinig. Kasi ang sabi natin, alam ko na yan. Alam niyo po ba yung mga experience namin sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos? Kadalasan sabihin, alam ko na yan bro. Namatay na lang yung lulo ko sa kakasabi niyan eh. Yung lulo ko, alam ko na yan. No? Babalik si Christ, alam ko na yan bro. Namatay na nga yung pinakalulo namin eh. Pero sino yung nasa kulungan? Diba yung mga may alam? Yung mga nagsasabing may alam na, di ba nasa kulungan? Naging kriminal kasi nga ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya wag nating pigilan. Kaya maging humble tayo. Dapat teachable heart tayo. Dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos. No? Huwag nating pabayaan mga kapatid, mahalaga yan. Kasi yung magsasabing, alam ko na yan, yan yung walang alam. Kaya dapat naisin natin. Gusto ko bro, malaman. Gusto ko. No? Next po. So, why knowledge is so important? Bakit mahalaga yung knowledge? Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 19:2, it is not good to have zeal o kasigasigan without kaalaman. No, it is not good to have zeal without knowledge, nor to be hasty and miss the way. Huwag tayong pabadalos-dalos.
Kailangan may alam tayo. No? Di ba sa construction, kadalasan sa mga nahuhulog sa building, yung mabilis umakyat, mabilis din mahulog. Kasi pag umakyat ka sa isang construction site, may orientation yan. Paano ka hahawak, anong accessories, equipment gamitin mo para pag akyat mo, yun, may alam. Pag wala kang alam, akyat ka kagad, maya-maya bagsak ka na sa baba. Yan ang kadalasan napapahamak. Sabi dito ni Charles C. Spurgeon, isang tagapagturo din, zeal without knowledge is like a fire in the hands of a fool. Ang kasigasigan na walang kaalaman ay gaya ng isang apoy sa kamay ng isang hangal. Ano yun? Distraction. Hindi niya alam saan siya tatapon. Sabi ni Thomas Fuller, zeal without knowledge is a fire without light. Meron bang apoy na walang ilaw? Yung gasol, mga kapatid, alam mo yung blue, hindi yan nag-iilaw. Yung fuel, yung blue sa gasol, o yung lighter, iba blue, hindi yan nag-iilaw. Pero matindi ang init at apoy niyan. Ang ibig sabihin, distraction ulit. Mapapahamak tayo. Tapos gumawa ko sa baba. Hindi ko nilagyan ng pangalan kasi ayaw kong ma-recognize. Zeal without knowledge is dangerous. At ganoon din ang knowledge na walang zeal, na walang kasigasigan, ay dangerous din. Vice versa. Yung kasigasigan mo, yung desire mo na wala kang kaalaman, delikado yun. Ganoon din, sa maraming alam, pero walang desire, masama rin yun. No? May alam ka, pero di naman ginagawa. Sabi sa James 4:17, it is a sin. No? Nakalagay tayo sa mga likod ng upuan. Yung alam mo ang tama at hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan. Knowledge without zeal is also dangerous. Why this knowledge is so important? Number one, it saves us from eternal destruction. No? Liligtas tayo sa tiyak na kapahamakan, yung mga salita na ating natutunan. It deepens relationship with the Lord. Paano natuto yung mga alagad? Paano sila natuto kay Kristo? In 3 years. 3 years lang sila. Sa atin, 20 years kanina, di ba? Pinag-usapan natin, 20 years tayo bago natuto para makakain ka lang 3 times a day. Natututo sila unang-una sa pagsama nila kay Kristo. Sabi ni Kristo, come, follow me. Sumunod sila araw at gabi. For 3 years, araw at gabi sila nagsama-sama kay Kristo. Natuto sila sa mga sinasabi ni Kristo, turo at sermon. Natuto sila sa pamumuhay ni Kristo. Sa prayer, paano siya natututo magdasal? Dahil tinuturo ni Kristo, ginagawa ni Kristo ng dasal. Umaga, mayat maya. Natututo rin sila sa pamagitan ng mga illustration ni Kristo. Araw at gabi yun, tayo, tuwing Sunday lang tayo nagsama. Sana po, mahalaga ang mga oras nating ginugugol. It will deepen, it will magpapalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon kapag marami tayong alam sa ating Panginoon. Para yan magnobya, iba, Brother Noel, pag lalong magkalapit na tayo, marami na tayong alam sa isa't isa. Habang lumalalim yung pagkakilala ng bawat yung babae at lalaki, mas lalo nilang maunawaan. Ito pala, malakas pala humilig to eh. Doon mo siya malalaman. Ito yung gusto niya. Ayaw niya ng rosas. Gusto niya, santan lang. Paano yun? Dahil lagi kayong nag-uusap. Lagi nalalaman natin. Ganun din sa ating Panginoon. Pag nalaman natin kung sino si Kristo, ay mas lalo nating lumalalim yung ating relasyon sa Kanya. It provides guidance and direction of life. Yung guide, di ba yung Bible? Guide to sa ating buhay. Ito yung mapa. Ito yung kompas sa ating buhay. No, dyan si Brother Mark, mahilig ka lumakit sa bundok. Diba may mapa ka, Brother Mark? Mapa o kumpas. Alam mo kung saan ka gagaling, tandaan mo, ito, nakaturo sa northeast, 1 degree to northeast. Pagbalik mo, dapat 1 degree to northeast, babalik ka doon. Kahit ang ikot-ikutin ka pa, kaya pagbalik mo, makita mo na 1 degree to northeast,
Yun na yung tinayuan mo kanina. Yan yung kumpas. Tama ba mga bro? Para mga sundalo to eh. No? Kailangan yun. Guide and direction of life. Fosters personal growth and transformation to be more like Christ. No po? It offers comfort and hope in times of trials and adversity. Itong mga salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng comforting words. No, hindi yung mga katabi, yung mga tagalabas ang magbibigay sa atin ng comforting words, kundi sa wagitan lamang ng Panginoon. Why this knowledge is so important? Mahalaga ito para hindi tayo mapahamak. No, para hindi tayo mapahamak. Paano kung walang knowledge? What if we don't like knowledge? Paano kung wala? O Brother Darwin. Walang power. Walang knowledge power. Yan ang gusto ko kay Brother Darwin. Pampagising sa mga natutulog. Sabi ni Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Wala kang power. Kulang sa power. No knowledge power. Nasira. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Tinakwil natin yung kaalaman. Ayaw natin makinig kay Brother Dennis ang habang mag-sermon. Akin naman itatakwil ka. Naku, pasensya kayo. Hindi ako nagsabi niyan. Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko o maging alagad ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos. Akin naman kalilimutan ang iyong mga anak. Damay pa yung mga anak natin. Kaya mag-ingat tayo. Dapat may kaalaman tayo sa salita ng Diyos. Dahil kung wala, lack of spiritual growth, hindi tayo lalago. Mabilis tayong matisod. Sana walang matisod dito Bukas, hindi natin makita yung isang kapatid. Tandaan niyo po yung katabi niyo. Para next Sunday, katabi ulit natin. Lack of spiritual growth, hindi lumalago yung pananampalataya. Ganun pa rin. 50 years na sa Kristiyano, ganun pa rin. Pag may nasabihan, hindi nasasamba. Pag may nagsalita rito na masakit, malay ba namin kung pinaghandaan namin ng 3 linggo yung paghanda ng sermon. Tapos magpuyat ka pa maghanda nito. Hindi man para sa ito. Para po sa lahat. Kasama ako doon. Inconsistent lifestyle. Hindi halatang Kristiyano. Kulang nga sa knowledge Parang 50-50 lang. Ineffective witnessing. O paano nga pala siya magkaroon ng bunga sa pag-share ng gospel kung wala siya na isi-share. Ano bang sasabihin niya? Kaya marami sa mga Kristiyano ngayon, wala sito sa Tayabas, sa ibang lugar, hindi nangangaral. Hindi ko kaya bro. Hayaan mo si Brother Ronald dyan. Kasi hindi niya alam kung sabihin. Kasi kulang sa knowledge. Difficulty, navigating challenges. Hindi po ito mabilis notation na interchange ko to. Yung buhay natin, hindi natin alam ng direksyon sa buhay kasi wala tayong knowledge. Dahil sabi ko na, may kumpas ka, alam mo gamitin ang kumpas. May kumpas ka nga, hindi mo alam gamitin. Ano ba ito? Kwintas. O di kayo gawin mong yoyo, Kumpas. Kumpas yung ayos talaga. Tumira na naman yung tagalikod. Tama po yun. Alamin natin, para navigate natin yung buhay natin. Limited discernment. Dahil wala tayong alam, pumasok ito si Kibuloy, sabi natin, ito yung anak ng Diyos. Mayaman to, halika dito, pasok ka dito. Huwag sanang gano'n mga kapatid. May papasok dito nagsasabing, ako ang Diyos. Naka-helicopter. Ito nga, Diyos. Orange juice, apple juice. Mga kapatid, binigising ko lang kayo, di ba? Dilat yung mga mata natin, pag-joke. Limited discernment, naniniwala agad tayo sa kahit mali. Kasi nga, wala tayong alam. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid. Choose right knowledge. Hanapin natin yung tamang kaalaman. The dentist for dentistry, yung engineer for engineering, mechanic for machinery, kanina, na mali yung doctorate, hindi pala. Doctor for medicine. Sabi ko, doctor for doctorate. Ano pala yun? Another level of ano pala yun? Pinsya na kayo, Basta alam ko, engineering for engineer lang yan. Doctor for medicine. Ayan po.
not a baker o panadero para magpatay ng apoy. Subukan yung sunugin yung bahay niyo, tawagin yung panadero. Oh, mapapatay niya apoy. Hindi. Siyempre, bumbero. Hindi barbero. Bumbero. Jesus for salvation, of course, Jesus for heaven. Satan for hell. O, umili tayo. Kasi Satan for destruction. Of course, not your works, you will be saved. But you need Jesus to be saved. Hindi yung mabuti mong gawa para maligtas ka, kundi kailangan mo si Kristo para ikaw ay maligtas. No? Sabi sa dugtong ni Apostol Pedro, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad. No? Lahat ng bagay na ito, matapos sa itong 7 buwan, maging masipag na tayo mag-aral. Sana po, sa pangalawa pa lang, masipag na tayong mag-aral. Kasi kaalaman to eh. Masipag na tayong sumamba, masipag na tayong umatin sa gawain. At magbubunga tayo ng mabubuting gawa at higit sa lahat, may bahagi natin si Kristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito, o yun namang mawala. Yung ayaw makinig, ayaw matuto. Ang tawag doon ay blind, mga bulag. Mga bulag, di na alam nung gagawin eh. Bulag talaga. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahiran sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, yung 7, yung kaalaman, kabutihan, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kasi yun ang manifestation sa ating pananampalataya. Mga kapatid, kailangan natin ang knowledge. Lalo na sa mga panahon ito ng punong-puno ng kahalayan, kasinungalingan, pandaraya at kasamaan. Ito ang huling araw ng mundo. No, next slide po, sis. Marami ang mga manlililang dyan. Nasa tabi-tabi lang yan. Sa paligid, mga manunuya, mga peke na tao. Ano ang peke na tao? Baka made in China yun. Peke ng tao. Peking that. Peke na tao na ang puso, ang nais lang is yung kasamaan. No? Minsan, hindi ko maisip, ba't nagawa niya yun? Mabait naman yun ah. Akala mo lang mabait. Pero hindi pala. Sa 2 Pedro 2, mandaming lumabas na mga bulang propeta. Ang direksyon niyan is distraction. Reminder sa atin, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Na kung wala tayong nalalaman, tsak, mapapahamak pa rin tayo. Kaya magsikap tayo na mag-aral ng kanyang mga salita. Ito'y bahagi. Salamat sa Diyos at nandito kayo napakinig ng kanyang mga salita. Kaya mga bagay na inyong narinig at tinanggap mula sa akin o mula sa ating Panginoon, ang mga bagay na ito'y inyong gawin. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Zeal without knowledge is like a fire in the hand. Oh, ewan ko lang. And it applies to all of us. We need to be a people who are growing. No, dapat lumalago tayo. Kaya dapat lagi tayong nandirito. Kaya brothers and sisters, no, sa atin, challenge ito. Challenge itong lahat sa atin. We can be so nice with our co-worker from now till we die. Pwede tayo maging mabait sa ating mga kasamahan, kaklase, katrabaho. Pwede mabait. Pakainin mo, pamiltihin mo. Mabait ka. But if we never tell them about Jesus and His gospel, they will never know about Him. And of course, they will never be saved. It's a challenge. Kahit hindi sa co-worker, kahit sa katrabaho, sa kapitbahay. Kahit na mabait ka sa kapitbahay ngayon, hanggang mamatay tayo. Kapag di natin sila binaginan kay Kristo, hindi sila maliligtas. Kahit anong gagawin nila. At may kasalanan tayo doon. Dahil kung alam, sabi sa James 14, kung alam mo kung anong dapat at hindi mo ginagawa, yan ay kasalanan. So we have to do more than to be nice. We have to tell them about the gospel. Kaya challenge ito, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Hindi pa naman mananampalataya. May challenge din ang Panginoon sa atin.
Sabi dito, no? If you want to be saved to the judgment of God that is coming to the world, we must have knowledge about Jesus Christ. Partial knowledge. Pakinggan natin. We must know the true and living God, the Creator and Giver of our life. Siya ay holy, righteous, and just in all His ways. He is perfect God. Jesus Christ, the image of the invisible God. Dapat alam natin yun. We must know that because of your sins, of our sins, we have offended Jesus Christ. We have offended God dahil sa ating kasalanan. And by breaking His law, o dahil sa ating pagsuway, we are condemned. Yun po yung totoo sa wala pa sa Panginoon. By breaking His law, we are condemned to eternal destruction. But we must also know that God, through Jesus Christ, come to the world to save you from His judgment, His coming judgment. Yes, mapapahamak tayo. Pero dapat malaman din natin na si Kristo, ang Diyos sa magitan ni Kristo ay pumunta dito sa lupa upang iligtas tayo. Through believing in Him, and accepting Him as Lord and Savior. But if you don't know, there's no other way to be saved. We will never be saved by good works. We will be saved by coming and believing to Jesus Christ. Ligtas ang may alam. Tayo po lahat ay bukod manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga salita nagtuturo, nagpapaalam sa amin. Dahil dito, lalalim Panginoon ang pagkakilala sa inyo. Hindi na natapos Panginoon ang pag-aaral namin, pagkakilala sa inyo. Hindi pa po natapos. Maliit pa lang ang aming pagkakaalam. Hindi na namin alam Panginoon kung paano yung nagawa ang universe. Hindi namin alam kung anong meron sa kalawakan. Kaya napakaliit pa po. Kaya turuan nyo kami na malaman, magsigasig kami, magpursigi. Intentional, Panginoon, ang aming pag-aaral patungkol sa aming Panginoon sa Kristo. Na sa ganoon, mas lalong lumalim ang pagkakilala, ay lalalim din ang aming relasyon sa Kanya. Tulungan mo kami, Lord, di namin ito kaya. Kaya sa magitan ng Banal na Espiritu, samahan niya kami, Panginoon, habang kami nabubuhay. Ang lahat ng